His name appeared in Senator Lacson's slides during this afternoon's privileged speech. And joining us tonight is Oriental Mindoro 1st District Congressman and Deputy Majority Leader Arnan Panaligan. Magandang gabi po sa inyo, Congressman. Magandang gabi sa iyo, Ses, at sa iyong mga kasama sa program na ito. Yes, si Pawi po. Well, we saw your interview earlier on our sister program and Storycon, where sabi nyo hindi po kayo ang may kinalaman dun sa insertions na umaabot ng 810 million na bigla na lang hindi kasama sa budget na pinresenta ng Pangulo sa Kongreso. Are you reiterating na hindi po sa inyo nanggaling yung insertions sa budget? Yes, the statement of our good senator was inaccurate. Hindi po yung opisina natin ang nagpondo ron. Hindi rin ako ang proponent ng project na yon. Ang sistema kasi dito sa atin ay dumadating yung tinatawag na NEP or National Expenditure Program. Yun yung voluminous, makapal na mga libro wherein the specific projects of the DPWH are already itemized. May item ron, may location, a specific location, at merong amount na. So pag dumating sa amin yon, nakalista na yon. Yun ang dinideliberate ng Kongreso. At yun ang na-approvean ng Kongreso. Yung NEP nagiging General Appropriations Bill at pag napirma ng Pangulo, nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Opo, pero kung maputol ko po kayo, 810 million po ang nasa budget ng Pangulo pero lumobo sa 1.9 billion. Saan po nanggaling yung paglobo? Kung wala po yun sa sinubmit na budget ng Pangulo. Well, ang sistema rin, if I can explain yung sistema rito sa Kongreso, pag na-aproban ng plenary ng House, yung budget, nagiging GAB ngayon, General Appropriations Bill. Yan ay umakit ng Senado, and lagi namang merong conflict, kaya kailangan i-reconcile through the BICAM. Now, hindi po ako member ng BICAM, never ako naging member ng BICAM, pati yung sinasabi, small committee, hindi ako member noon. Maring doon nadadagdagan yun. It is possible perhaps na yung ibang mga ahensya ng gobyerno ay nagkapadagdag ng kanilang budgetary allocation. Kung saan kinuha yun, hindi ko pumasagot yun dahil hindi nga po ako member ng BICAM. Okay, but just the same, you took credit for these projects dun sa mga nakapaskel sa mismong lokasyon ng mga proyektong to. Well, technically nga, Kongreso ang nag-allocate kasi ang Kongreso ang nagpasa ng budget. Pero sabi ko nga, ang initiative, ang proponent, ang proposal ay nanggaling sa executive agency na concern, which is the DPWH. Ngayon, ang ginagawa naman ng highways, nilalagay nila sa kanilang project doon kung anong source of funding. Hindi ako naglagay ng aking pangalan, hindi ako naglagay ng mukha ko kasi alam ko na bawal. Kahit na ako ay hindi pa congressman, may iba akong position, mayor, never tayo naglagay ng ating pangalan at saka mukha. Ang ating ilalagay doon, marahil ay congressional funding. Dahil, totoo naman na inaproba ng Kongreso ang budget na yon. Okay. Yung sinasabing agila, may ibig sabihin yun Ibig sabihin ng agila ay aksyon ng gobyerno at inisyatibo sa larangang legislatura. So it is parang gusto nating i-inform ang taong bayan na yan ay pondo ng gobyerno, yan ay public funds. Pero hindi nagay pangalan natin doon. Ang agila po ay partido ninyo dyan sa Mindoro? Hindi. Ang aking partido yung lakas. Yung agila hindi po yung partido. Yun ay isang parang slogan, isang governance slogan. Ang ibig sabihin nga ay agila, aksyon ng gobyerno at inisyatibo sa larangang legislatura. Na yun ay parang you are informing the public na yung public funds. Kumbaga, parang logo ng inyong political movement or para ma-identify slogan ng inyong... Parang slogan yan, ang purpose na is to inform the public na yun ay public funds. Kaya ang ibig sabihin ng agila ay aksyon ng gobyerno sa larangang legislatura. Okay. To inform the public funds. Okay. At hindi private yan. Never claim niya kaya wala ang pangalan natin, wala ating mukha doon. Okay. Noong pong August 1, pahayag po kayo sa isang Facebook post na
pagkatapos ng SONA ni Pangulong Marcos, nung sinabi niyang mahiya naman kayo, meron kayong reaksyon. Sabi niyo ay sumulat kayo kay Secretary Bonoan noon pang July 2024 na nirereklamo na bakit nasira agad itong mga ginagawa ng DPWH. Can you elaborate on that, Congressman? Totoo po yun. At yung surat na yun, ang proof na tayo hindi proponent. Kung tayong proponent, hindi naman natin na susulatan yung ibang ahensya, no? We will take full responsibility for that. Ang date po ng letter ito, kung nakikita sa camera, is July 31, 2024. Kasi nga, nung time na yon, bumaha, may nasira ng portion, no? In Nauhan. May nasirang part ng protection dike na bagong gawa rin. Kaya ako sumulat agad noon kay Secretary Bonoan precisely to report yung naging problema, yung sira, at hiniling ko sa kanya na i-reassess sa aking letter to reassess, re-evaluate the programming of the projects and look into the structural integrity and effectiveness of the flood control project. Hiniling ko pa sa kanya na please ensure that all flood control projects by DPWH in my district, sa aking distrito, kasama yung Nauhan, adhere to rigid structural design standards in order to prevent the wastage of public funds. Okay. So, meron po ba siyang, tumugon po ba si Secretary Bonoan sa inyo? Ang tumugon ay ang regional director kasi siyempre i-refer sa regional director kasi yung regional office ang implementing agency. At sabi na i-refer nila yung sira na portion at sa future programming nila, maybe yung ongoing projects pa ay kanilang i-review ang structural design. Okay. Well, Congressman, sorry if I may ask, Yeah. no? Aside from yung mga posters na nabanggit nga ni Ses, meron din kasi yung midterm report na nakapublish po in your Facebook page, which Senator Lacson also showed earlier. And you took credit for a lot of flood control projects, kasama na yung 231 million peso Butas River project sa Nauhan. How do you reconcile that, Congressman? Ano, if you say you really had no hand in the funding, but you keep reiterating itong national project through congressional allocation? Well, lahat naman ng mga accomplishments ng gobyerno sa bawat distrito ay ating inire-report yan kasi in a way accomplishment yan ng gobyerno, no? Hindi lamang infrastructure Kahit projects. na palpak. Well, hindi at that time hindi pa natin alam na palpak yan, no? Itong ating inire-report yan, midterm nga no? So, kailan pa nasira yan, no? 2024 at saka itong 2025, no? Nung time na yon, hindi pa natin alam na magkakaganyang problema. Lahat naman ng ginagawa ng gobyerno, hindi lamang infra project, even yung health projects, pinibigyan ng mga medical assistance, mga tupad, lahat naman yan ay nakareport. Ginagawa yan lang lahat ng congressmen, ano? Nakareport yan as accomplishment ng bawat distrito. Since you're taking credit, do you do oversight? Nag-i-inspection ba kayo? Tinitignan nyo kung tama ba ang pagkakagawa? Kung yung materyales puertes ba ang ginagamit? Siyempre, tayo ay concern na maayos yan. Ang ating ginagawa dyan ay tawagan ng pansin ng DPWH, ng implementing agency, na ayusin nila. Of course, ang congressman, wala naman tayong technical team, wala tayong engineering office, kaya talagang tayo nakarely sa DPWH. Hindi po tayo nagkulang sa attention ng DPWH, kaya nga itong sulat lang ito ay isang pruweba na tayo kinukulang attention nila. Bukod sa sulat, mas mabilis yung verbal ating tinatawagan. Meron namang assurance sa atin na ginagawa at inaayos nila ang proyektong yan. So, nangyari ito, apparently may naging problema sa implementation. So sa sinasabi, tinuturo nyo ba na ang DPWH Regional ang dapat imbestigahan, usigin dito dahil sabi nyo, yung reklamo nyo ay ipinaabot ni Secretary Bonoan sa regional office. Tapos ang idadagdag ko na rin po yung expose ni Senator Lacson kanina na sabi may sindikato sa DPWH. Ito ba sa tingin nyong nangyayari dun din sa regional office ng inyong lugar sa Mindoro? Kaya nga ito dapat imbestigahan ng malalim dahil nga may nangyaring problema. Ibig sabihin nun, nasira, may problema. No? Nasa mga problema, mali ang structural design or tama ang design pero mali ang implementation.
Kaya dapat talaga ay magkaroon ng malalim na investigasyon dyan at ipaliwanag ng DPWH Regional Office kung bakit nagkaganyan ang proyekto. Unang natutuwa nga kami, nilagyan kami ng proyektong yan. Kasi alam niyo ba yung Oriental Mindoro ay flood prone. Kasama ang aming probinsya doon sa top 10 provinces na flood prone, pero hindi kasama doon sa provinces na may maraming flood control projects. Nag-umpisa naman maglagay ang national government. Pero yun nga pong barangay Nauhan, napakalaki ang nakuhang pondo. Ngayon lang po yung nalagyan, 2023 hanggang 2025. Yun po ang source ng baha talaga yung Nauhan at kumakalat dyan sa Calapan City, sa town of Victoria, sa mga bahagi na nagkataong production areas ng agriculture. Kaya dapat talaga lagyan ng pondo. Tamang paglagyan ng pondo, mukhang doon nagkamali sa implementation. So tahasan po ninyong itinatanggi na may kinalaman kayo dito sa pagdagdag ng 1.1 billion dun sa budget para sa inyong distrito. Katulad sinabi ko kanina, dumating ang NEP sa Kongreso, nakalagay na dyan, naka-identify na yung mga specific projects at kung saan ilalagay yan na lugar. At ang implementer niyan ay yung DPWH Regional Office. Sa kanila po biniding yan sa Regional Office. So, Congressman, if you didn't ask for these insertions, why do you think Oriental Mindoro received one of the biggest allocations? And can we just chalk it up to DPWH just singling out the province na kasi flood prone yan? Kasi siguro nakita nga nila na we are a flood-prone province. Kung makakausap ko yung Mindoro, kahit sino magsabi, talagang kami ay every year ay binabaha. Yang taon ng Nauhan, Calapan City, Victoria, every year yan. Nagka-suffer kami. Hindi lamang yung mga barangay, yung productive rice lands ay binabaha. And for a long, long time, walang malaking flood control project. Nagkameron lang yan sa taong 2023. No? Pero kulang pa yun sapagkat ayon sa highways, 200 kilometers ang kailangan na lagyan ng dike. Ang nagawa ng highways, yung amount na yan, ay wala pang 200 kilometers. Siguro nasa 35 to 40 kilometers lang yan. So malaki pa talaga ang dapat na gawin para hindi na magbaha ang Oriental Mindoro. Wala po kayong nilabi na miyembro ng BICAM para po madagdagan ang pera, ang alokasyon sa inyong distrito? Pwede ko sabihin yan, categorically, wala tayong nilabi. Alright. Are you saying then... Hindi ako member ng BICAM. Never ako naging member ng BICAM. Are you saying then, Congressman, that the President is pointing the finger solely at Congress when he should be investigating the DPWH, his own secretary, Secretary Bonoan? Well, hindi ko naman narinig si Presidente na Congress na ang kanyang tinuturo. I think he spoke in general, pero dapat ka talaga ay investigahan lahat ang involved. Kung meron man sa Kongreso na contractor dito, di-investigahan. Kung yung implementing agency ay involved diyan, dapat i-investigahan yan. Pero hindi ko narinig naman si Pangulo na Kongreso lamang ang tinuturo niya. Lahat ng involved, dapat, yun ang pagkakalam ko, lahat ng involved ay dapat na bigyan ng hinga ng paliwanag sa bagay na yan. At kung kayo naman po ay iimbestigahan din, bukas naman kayo. Of course, kasi wala tayong kinalalaman dyan. Sabi ko nga, hindi tayo proponent dyan. Dumating na lamang sa ating net, nakalagay na dyan yung specific projects na yan. Hindi po biniding yan sa, hindi opisina ko nagbidding yan kasi bawal naman magbidding ang opisina ng congressman. Wala tayong poder na ganyan. Sa batas po, only yung implementing agency or yung proponent na agency ang nagpapabid, which is the regional office ng DPWH. Sila po nagpabid dyan, sila nag-award niyan. You mentioned in your Facebook post that in 2009 may master plan na for flood control in your province pero hindi ito na-implement until 2023. Magkano po ba yung perang kinakailangan noong 2009 na dapat pondohan? Magkano po yun? So yun, kaya titingnan natin 20 oren pa yung master plan. From 20 oren to 2023, hindi na pondohan kahit isang malaking flood control project. Doon sa flood, ang master plan kasi wala namang specific amount doon. Yan ay
yan ay ginagawa, nagkakaroon ng costing na lang yan pag gumawa na ng program of works or project design sa lokasyon. Doon sa master plan, sinabi ang river na yan, Bukayaw River, Mag-asawang Tubig River, na dapat lagyan ng protection dye. So after ilang years, from 2020 to 2023, matagal na panahon, pinakakamali, ilang bang taon yun? 18 years, napondohan ng highways in 2023. So doon sila gumawa ng design, ng plano, at costing. Ito yung mga lumalabas ngayon ng mga different segments. Na sinabi niyo po, hindi alam ng regional director kung ano yung problema at mas alam ng district person ng DPWH. Sino po ba ang regional director na tinutukoy nyo? Anong pangalan? Well, ang regional director ng Region 4B, kaya kung sinabi yon, kasi nga sa kanila binibidding. Sino po nga? Pwede po ba ninyong pangalanan? Director Pakanan ng regional director. Sorry po? Regional Director Pakanan ng 4B. Panganan? Pakanan. Pakanan. Ano pong first name? Gerald Pakanan. General? Gerald. Gerald. Yes. So, kasama siya nag-inspect siya. Kasama siya nag-inspect doon sa nasirang dike noong Sunday, or Monday, 2 days nag-inspect doon. Which dapat naman gawin nga para ma-identify saan nagkaroon ng problema. At na mapanagot yung contractor because may warranty pa yan dapat. May warranty yan. okay, we thank you for talking to us. Deputy Majority Leader and Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan.